Awat na muna tayo sa panghihibasan at manisid naman tayo ngayon ng talabang kuya. Kahit dismayado kami noong nakaraan at gawa ng yan liliit lang ng laman. Pero ngayon nga naswertihan namin at natsimpuhan namin yung malalaki ang laman. At nanguha na nga rin pala kami na iba pang laman dagat na pwede nating pudripin. At yun na nga guys, for today's video ay nagakit nga pala yung kapatid ko na manguhado kami ng tuyom. At namimiss nga daw niya kumain ng gayon. Kakauwi nga lang pala niya galing syudad at paniguradong porgam-porga na naman ito sa mga magi at itlog. Eh kahit ako din naman noon ako'y nagtatrabaho pa. Laging noodles, itlog, sardinas, puro ganyan lagi ang ulam sa boarding house. Yan kasi ang mga pinakamadaling lutuin at saka ay para tipid. Kaya naman kapag nga bumabalik kami ng probinsya ay talaga namang akala mo'y gutom sa mga pagkain din sa probinsya. Abay paano ta naman ay libre? Ikaw na nga lang talaga magtsatsagang manguha o di kaya ay manghuli. Nga pala hindi lang tuyom o salungon sadya namin sa dagat ay kung ano makita namin dun ay na pwedeng ulamin ay hala. Kunin, 2 bangka nga pala ang sakay namin para baga hindi kami masyadong mahirapan at gawa ng yan ang hirap hilahin itong bangkang malaki kapag maninisid. Pero maganda nga itong sakyan kapag magbablog at gawa ng may makina. At saka malaki din at may bubong para kalaang nasa bahay. Komportable gumalaw at kahit abutin kami ng alon na hindi masyadong delikado. Minsan kasi ay bigla na lang talaga nalakas or sama ang panahon sa dagat. Nga pala nakakatuwa at gawa ng kalma na at yanong linaw nga ng tubig. Parang gusto ko nang tumalon dito ay. Parang yan ang sarap mag-swimming. Ilang buwan din kasing masama ang panahon at talaga namang ang kulay ng tubig ay parang ng kape. Pero ngayon nga nakakatuwa at gawa ng kalma na malinaw na ang tubig at makakapaghanap buhay na ulit kami sa dagat. Nandito na nga pala kami sa aming paninisiran at nakakatuwa kasi sobrang linaw ng tubig. O diba parang banong-bano ako sa tubig. Nakakatuwa kasing pagmasdan ang mga lamang dagat habang naglalanguyan sila parang yan ang sarap sibatin. Nga pala nagustuhan ng kapatid ko yung hoodie ko kaya naman siya nga ngayon na nagsuot. O diba yan ang husay? Sakto nga palang pagkarating namin dito ay naubusan na kami ng gasolina. Sinalinan ko na nga pala muna yung tangke para hindi matuyuan, para hindi mahirap paandarin mamaya pag kami pauwi na. Mababaw nga lang pala itong paninisiran namin at gawa nang nandito lang din naman ang mga tuyom. Wala nga din pala kaming dalang pana kaya naman ay makukuha lang namin dito ay di yung mga pwede lang damputin. Gamit kasi ni Papa ngayon ng mga pana at gawa nang naninisid nga din siya. Pero may dala nga rin pala kami nitong sirok. Kaso nga lang iatawanan lang kami ng isda kapag ginamit namin ito sa kanila. Ang mahuhuli lang nitong isda ay di yung isdang saguksok at yanong hinhinong gumalaw, yung ganito baga. Itong sirok ay ginagamit lang namin sa paghughog na rin nga sa lungo o di kaya naman ay sa paghughog ng uling kapag kami nag-uuling. Nga pala yung hughog na ibig kong sabihin ay saligsig sa iba. 2 piraso nga lang pala yung kinuha ng kapatid ko at atistingan niya muna kung may laman. Ang mga sea urchins kasi ay panapanahon din ang laman niyan. Malaki ang laman nila kapag may buwan. Kaso minsan ay hindi rin. Lalo pa at minsan ay masama ang panahon ay hindi sila nakapangain. Pero ito nga nakuha namin ay may laman naman. Tapos ayun nga at agad nilantakan ng kapatid ko. Ito nga palang klase ng sea urchins na pinapanguha namin. Ang tawag namin dito ay dapag. Iba yung tinatawag naming tuyom or salungo. Yun yung mahaba baga ang tinik tapos kulay itim. Kaso wala kaming makitang gayon at puro nga ganito. Pero okay lang din naman at pareho lang din naman ang lasa niyan. Tapos nakakita nga rin pala yung kapatid ko dito ng saang at kinuha na rin niya. Medyo madalang na nga pala ang saang sa hibasanan. Makakakuha ka lang ng marami niyan kapag pupunta ka isa medyo malalim na. Yung bagang hindi na nahihibasan. Nga pala iisang antipara lang din ang gamit namin at gawa ng gamit nga ni Papa at naninisi din siya. At medyo nahihirapan nga ako sa pag-video at gawa ng hindi ko malaman kung saan ko atutok kasi nga hindi ako makasisid at wala nga akong antipara. Kaya naman hiniram ko nga muna itong antipara ni Yasi kaso nga lang ay aba hindi ko naman makita. Wala akong makita talaga para nakaduling pati ito. Gasgasin na kasi at saka parang inadukal talaga yung mata ko. Dinala nga rin pala ito ni Yasi at gawa ng maninisid nga rin daw siya. Kaso nga lang hindi pa namin inapababa at medyo malalim pa. Kaya naman ito lalanga at kanina pa niyan gustong maglangoy. Sabi nga niya sa akin nagkakapit na lang daw siya sa katig para daw siya makalangoy. Kahit malalim, abay mautak din talaga itong bata na ito ay. Pero sabi ko ngay mamaya na at ininggit ko nga muna siya sa paglalangoy. Paiyakin muna natin bago natin palangoyin. So yun na nga at tumabi muna kami para makalangoy si Yasi at saka kakain din na yung kapatid ko. At nagugutom na siya at gawa ng hindi pa kasi kami nakapag-almusal. Nga pala itong kasama kong kapatid ay siya na nga pala ang mga kasama ko lagi sa pagbablog. Dati na nga rin pala siya nagbablog at nahinto lang. Pero ngayon nga daw itutuloy na. Awan ko na lang kung tunay. At pabago-bago naman ang isip niyang batang yan. Pero sa ngayon nga ay puro reels muna daw siya. At tutulungan niya muna ako sa aking pagbablog. Papalo naman po ako mga katabudi na kanyang page. Onichan Vlogs. Salamat po. Siya nga pala si Jamil pero negro ang tawag ko sa kanya. Hindi ako sanay na tinatawag siya sa pangalan niya. Kahit yung isa kong kapatid, Julius ang pangalan niya pero Nano ang tawag ko sa kanya. Kay Johan at Yasi lang talaga ako sanay na tinatawag sila sa kanilang pangalan. Kumain na nga rin pala si Yasi kaso hindi nga siya kumakain ng ganyang klase ng pangulam. Kanin lang ang kanya. Tapos ayun at tuwang-tuwa at nakaligo na siya. Pagkatapos nga pala naming mag-almusal abay di ayun at balik na nga kami sa paninisid. Hindi pa kami tapos. Hindi kami uuwi hanggat may kanin pa kami. Ay bumawi ay at gawa ng nakaraan ay puro ulam wala man lang kanin. Puro saang nga pala nakukuha namin dito at wala pa man lang kami nakikitang talabang kuya. Pero okay nga lang yun at nag-i-enjoy naman kami sa ginagawa namin.
Para lang din naman kami nagalang with Dini. Kung anong nakakatuwa na makita namin sa dagat ay binibideo namin. At para syempre mapil nyo rin yung adventure namin din sa dagat. Yung mga nakikita namin dito ay di para makita nyo rin. At gawa ng nakakatuwa nga talaga pagmasdan ng ilalim ng dagat ay wag nga lang talaga tayong masasalabay at talaga naman yan ang sakit noon. Nakakatuwa nga pala ito, nakita ko ditong tagutungan at napaka-cute. Yan ang sarap ihawin. Kaso nga lang ay maliit pa kaya hindi namin kinuha. Tapos si Yasi nga ay ganap na ganap naka-antipara din. Kahit hindi naman makasisid at gawa ng malalim nga. Nga pala at dahil nakakatuwa at ang dami nga namin nakikitang isda. Sabi ko doon kay Negro ay pumunta doon kay Papa at manghiram ng pana. Pumunta na rin kasi si Papa dito at dito na nga rin siya naninisid. Nandyan lang siya sa medyo malalim. Ayun yung bangka na yun, yung makikita nating maliit na yun. Lumapit na nga rin pala sa amin si Papa at ito nga pala nahuli niya 2 katang at saka mga barong. May nahuli nga rin pala siyang sigapo kaso nga lang hindi ko na naibidyo. Hinila nga niya pala kami at dadalhin daw kami doon sa maraming talabang kuya. Marami daw siya nakita din sa medyo malalim. Tapos si Negro nga pala ay kinuha niya yung isang bangka at papunta rin yun dito. Tapos pagdating nga namin dito ay nakakuha agad si Negro ng isa. Nandito nga lang pala kami ni Yasi sa taas ng bangka at gawa ng malalim. Hindi rin naman kasi ako makasunod sa kanya sa ilalim para i-video siya at gawa ng wala din akong antipara. Ito nga palang malaking barong na ito ay nakuha ito ni Papa. Tapos itong ibang talabang kuya dito si Papa ang nakakuha niyan. Umalis na nga pala si Papa at magbebenta daw siya ng kanyang nahuling sigapo. Isinama na nga pala niya si Yasi para daw ay makasisi din ako at pinahiram na rin niya ako ng antipara niya. May mga nakita nga rin pala ko din sa pagitan ng bato na para din siyang bangkalan at pinapanood nga ako na vlog na kinakain din daw ito. Tapos tinanong ko kay Papa ay kinakain nga daw kaya naman ay panguhain ko nga at istingan ko kung ano bagal lasa. Pero mahirap pala itong kunin, hindi siya makukuha ng gamit lang ay kamay. Kailangan mo siyang kawitin para matanggal. Tapos nung natanggal nga ay ayun at sala naman at hindi ko pa mahawakan. Tapos kinapos pa ako ng hininga. Ay iya, anong pangkal. Ay kanina pa kasi kami nakalubog sa ilalim ng tubig at kanina pa niya kinukulikot. Ay anong hirap tanggalin. Medyo mahirap din pala kapag may hawak kang camera sa ilalim ng tubig. Tapos nung nagpapa-video ako sa mga kapatid ko, ako nagreklamo at yanong galaw ng mga video nila. Tapos nung maranasan ko, abay mahirap nga pala talaga. Mayroon naman akong palagi sa ulo kaya nga lang hindi ko ginamit. Kasi nga naka-landscape yun. Patayo yung video na ginawa namin ngayon. Nga pala ito na lang yung pinagkaabalahan namin ni Negro na panguhain kasi nga nakapanguha na sila ng talabang kuya. Kaso nga lang hindi na i-video pang asar. Tapos hindi ko nga rin naisipan dyan na manguha rin kami na ako mismo yung kukuha para ma-video namin. Ewan ko pa baga. Naaliw ako masyado sa mga nakikita ko din sa ilalim ng dagat. Nakakatuwa kasi ang gaganda ng mga nakikita ko dito. Tulad na nga lang nito at nakakatuwa kasi iba-iba ang kulay. Pagpasensyahan nyo na nga lang pala yung pagbibideo ko at gawa ng yanong galaw. Nga pala at dahil nagugutom na kami kaya naman ay umahon na nga kami at tinitilad na ng kapatid ko yung talaba. Ito nga pala yung laman niya kumpara doon sa mga nakaraan namin nakuha ay mataba nga ngayon. Yung nakuha kasi namin nung nakaraan ay talaga nakakaasar at yan liit lang ng laman ha sila ang sa laki ng bagal. Sa babaw lang kasi namin nakuha yun, hindi nga tulad nito na sa medyo malalim namin nakuha. Medyo mahirap nga lang talaga siyang tuklapin at hindi nga siya tulad ng mga talaba na nakukuha sa ilog. Sobrang kapal kasi ng bagal niya pero teka nga lang, parang ako'y nakakahalata na kumuha ako ng taga-video para may taga-video ako pero parang nauwi din na sa ako ang naging taga-video ay ano. Pero okay nga lang yun para maiba naman ang mukha sa aking mga video. Ay nakakasawa na rin naman ang pagmumukha ko ay ano. Dumating na nga pala sila Papa at kumain nga muna siya at maninisid nga daw pala ulit siya. Abay ginanahan, minsan lang kasi kumalma. Kapag kumalma nga ng ganito at malinaw ang tubig ay talagang sinatsaga niya ang paninisid kahit maghapon. At nakakatuwa nga kasi yung pinagbentahan ni Papa sa mga nahuli niya kanina ay umabot ng 1,000 plus. 1,000 plus kasi hindi ako gumagamit ng mahigit at kulang-kulang. Hindi ako marunong kasi nun, nalilito ako dun. Basta 1,000 plus. O diba basta masipag ka lang talaga ay magkakapera ka din sa probinsya. Meron kasing ilan na nagsasabi na kapag taga-probinsya ka wala kang pera. Maganda nga sa probinsya, libre lahat kaso wala kang pera. Sus, kalokohan yan. Kahit saan lupalop ka pumunta kung tamad ka ay talagang wala kang pera. Pero meron namang iba na may trabaho nga pero wala pa ring pera ay ambot sa pera. Ay ba't nga naman yanong ilap at nadaan laang sa kamay. Pero syempre kahit nga ganun ay talagang kailangan pa rin natin magsumikap. Ano kahit lagi pa rin tayong walang pera. Ay kapag tumigil kasi tayo ay lalo na. Pero yun na nga mabalik tayo. Sinalang ko nga pala muna yung mga talabang kuya at pinakuluan ko muna. Tapos kumain na nga rin pala muna ako at ako'y nagugutom na talaga. Pinakuluan ko nga pala muna para mabawasan yung pagkalansa niya. Iba kasing klase ito kumpara doon sa mga sisina na nakukuha sa ilog. Kasi mas malansa ito. Ang luto nga pala na gagawin ko dito ay adobohin ko na lang at alagyan ko ng ketchup. Ketchup? Ay ano ba naman tayo niyan? Pati ba naman yun na hindi na natin mabanggit na maayos. Nung nakaraan nga pala inihaw lang namin yung nakita kong gayan. At ayun, kuhang-kuha nga yung pagka-bad trip ko nung nakaraan at yan ang tagal lutuin. Hindi pala siya pwedeng ihawin at napakakapal nga ng kanyang bagal. Ay naubos lang yung panggatong ko ay hindi man lang tinablan. So yun na nga guys, kain po tayo. Si Yasi nga pala nakatulog na. Yan ay madalas nakakatulog kapag siya ay nandini sa bangka. Tapos medyo umaalon. Kahit naman ako ay inaantok din kapag ganyan. Para kabagan dinuduyan ng alon. Nga pala yan si Yasi ay binalawan na namin para hindi mababad sa basa. Ito nga pala yung nakuha namin kanina na parang bangkalan. Malaki yung laman niya kaso nga lang ay talagang sobrang
parang kunat. Para din talaga siyang bangkalan, talagang makunat din. Tapos yung mga nakuha namin talabang kuya ay ayun, lasa man siyang talaba. Kaso nga lang ayun taba niya ay tumitigas kapag naluto, hindi nga tulad nung isang talaba na malambot o yung sisi. Nga pala yung saang at barong ay sa susunod na lang daw namin alutuin at marami na kasi kaming aulamin ngayon na hindi naman namin makakain lahat. Pagkatapos nga pala namin kumain ay umuwi na rin kami. Tapos bumalik nga yung kapatid ko at may nakita nga daw siyang bagulan na nakalutang, patay daw. Nung damputin nga niya isala, kaya na may dali-dali nga siyang tumalon. Abay sayang din naman at gawa ng mukhang sariwa pa. So yun na nga, sariwa pa talaga at nadikit pa nga yung kanyang galamay. So yun lang, bye!